pa makakita kung papaano babuyin itong mainstream media. O eto, pasok, Marcoleta, ululin mo sila. Warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong ko na lang. Ayan, abogado yan. Yan yung tanong mo tungkol sa 9851. Abogado yan, makipagdebate ka ngayon kung sino ka mang reporter na wala kang utak. Makipagdebate ka ngayon kay Marcoleta, abogado yan. Tungkol sa 9851, pagbibigyan ka niyan. Si Robin Padilla, tatanungin mo sa 9851, hindi naman abogado si Robin Padilla. Basta sa pagkakalam ni Robin, walang warrant of arrest si Bato dito sa Pilipinas. Gustong arestuhin ng ibang korte, walang kaso si Bato dito sa Pilipinas. Even the president himself announced na walang arestuhan na magaganap. Oo, pero walang arestuhan na magaganap. Paikot-ikot yung NBI diyan. Kasi alam naman nila fake news peddler si Bongbong. Kaya ganun. Ito, si Marcoleta, kausapin niyo tungkol diyan. The way you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kahit wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine? I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Ay, ang sakit naman. Ano naman sinabing bayaran sila? Ang mga hirap ng bayaran na, ang tatanga pa. Ang mga mainstream media na to, na-real talk kayo ni Marcoleta. Tangin na ninyo, interview kayo ng interview, araw-araw, yun na lang tinatanong ninyo. Ilang beses na ipinangaliwanag sa inyo, abogado yan, ilang beses na pinaliwanag sa inyo, okay lang na makulong dito sa bansa mo kasi pwede ka mag-hire ng Pilipinong abogado, makakabisita yung pamilya mo, pero yung doon ka sa ibang bansa, anak ng tinapay, hindi pwede yan. O hindi ba? O ano pa, Marcoleta, sige, babuyin mo. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo Di kayo makasagot kasi abogado. Yan, saan yung nagtatali-talinuhan na RA 9851, RA 9851? Pag pinas-recite po sa kanya, anong laman ng 9851? Hindi niya alam. Tangina, magsasite ka ng batas, hindi mo alam. Inutil. Ngayon, tinatanong kayo, anong legal basis? Di kayo makasagot. Kasi mapapahiya kayo. Tangina, abogado yan eh. Masyado nyo minamaliit si Robin Padilla. Ano sabi ni Robin Padilla? Pabayaan nyo na sa mga abogado yan. Ayan, may abogado, itanong nyo, mga ulul. Sabi ni Robin, bayaan nyo na sa mga abogado yan. Usaping batas, RA na yan. Bayaan nyo na yun sa kanila. Huwag mo nang panghimasukan yan. Magtanong ka nga lang, tanga ka na eh. Tapos isa-cite mo pa yung batas na hindi mo naman naiintindihan. Papapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo eh. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance
with extradition laws and treaties. In accordance with extradition laws and treaties. O yun, yung nag-iisang section, section 17. Ang sinasite lang nila doon na pwede nating ipadala doon. Walang sinabi doon na you can send him there without due process. You can send him there. Ultimo sa Rome Statute nakalagay doon eh. Nakalagay mismo sa Rome Statute yung batas na sinusunod nila diyan sa ICC. Nakalagay doon na kailangan merong local judicial authority. Merong intervention ng local judicial authority. O nakalagay yun doon, sinusunod ba nila? Hindi. Naka-base lang sila doon sa it's the government's prerogative. If they want to send him there, they can send him there. Pero pag binasa mo doon ng kumpleto yun, nakalagay doon yun, extradition laws. Oo, kailangan dumaan sa extradition law ng local host ng bansa. Yan. Meron tayong extradition. Sa sobrang pinag-uusapan nga nito, nagiging expert na ako dito kahit di ko naman alam to. Oh, itong mga reporter na to, mga sarado, mga utak, paano? Asa na lang sa minimum wage? Ilang yan. Law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OSD, di ba, enforceable ito. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung ang samahan ng majority. After 13. nung At what happened nakonsensya on ba si Senator Miken I nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? Panis? Meron pa kayo sinasabi, yung sabi ni Solicitor General, tangin na mo, ako na nga nagsasabi. Kung sinasabi ni Solicitor General, puntahan mo siya, gusto mo mag-dinner kayong dalawa. Naniniwala ka pala dun eh, hindi dun ka magtanong. Tapos yun yung i-report mo, ba't ako tinatanong mo? Hindi nga ako naniniwala dun. Sinasabi ko na nga, ito, sinasite ko nga, wala kayong masagot sa akin, tapos sasabi mo, sabi ni Solicitor General, papuntahin mo dito Solicitor General, mag-usap kami. Until then, sinabi ko na ito yung stand ko. Anong pakialam ko kay Solicitor General kung anong stand niya? Taga-gobyerno yan. Natural, pagtatanggol niyan yung gobyerno nagpapalamon sa kanya. Solicitor, pinapaliwanag na nga sa inyo, tatangan nyo talaga mainstream media kayo. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka. Sige, Ang ina ninyo, kala nyo nakakatakot kayo mga mainstream media, kayo ulul. Hindi kayo nakakatakot. Kala nyo mahaharas nyo si Marcoleta, mas masungit pa sa lola nyo yan. Ano kayo ngayon? Ano pa? Tama na po? Anong tama na? Hindi, sige, pagtanungin mo to, mga tanga naman yan eh. I-twist nila kung gusto nila, putang ina. Wala akong pakialam, senador na ako eh. Oo, sa laki ng iglesia ni Cristo, mananalo ulit ako pag tumakbo ako eh. Ano ngayon? For weeks yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala Senator. kami pag-uusap na gano'n eh. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Kaya lang. Nakupo ako ron. Nag-iisip. Kaya nga ito yung isang malaking problema mga bossing. Kasi pinagkakalat nito ni Trillanes na si Bato de la Rosa daw nagwig kaya nakalabas. Putang ina, kaya hanggang ngayon si Senator Marcoleta di pa makalabas. Hindi pa makalabas kasi lahat daw ng may wig chinecheck. Nakawig to si Senator Marcoleta, walang hiya kayo. Buti pa daw si Bato de la Rosa nakawig kaya lumabas. Lahat ng nakawig, check upin. Tangin na yari kayo ngayon kay Marcoleta. Pag pinatanggal niyo yung wig niyan, lagot kayo, didemanda kayo niyan. Bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako.
Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukos kami, in-extend namin ang kukos dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman, na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaanong nakakalahati. Bigla nga ngayon, putukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon? Bobo talaga. Alam mo kasi, Senator Marcoleta, pag bayaan mo na dahil nakikinig man kay ano yan, nakikinig naman kay Claire Castro yung mga reporter na yan, bobo nga yan. Parang si Claire Castro, bobo din eh. Do you think they're under attack? Hindi. Hindi under attack yun. Utangin na, buti sana kung sila Mickey Mouse ang nakita mo sila Jollibee, party yun pagka gano'n. Pero inan yan, pumunta dyan, hindi imbitado, may mga dalang baril. Anong tawag mo doon? Ano yun, nagkataon lang? Tatanungin ko nga kayo, ngayon nawala na si Senator Bato de la Rosa dyan, may mga NBA pa ba dyan? Wala. Mahina din si Matibag eh. Kung ako kay Matibag, nagpapunta ulit ako ng NBI doon eh. Oh, ba't may NBI na naman dito? Eh hindi nga, nagre-request nga si GSIS. Kaya kahit wala si Bato de la Rosa dyan, naglagay kami ng tao dyan. O di sana consistent. Eh hindi, nung wala na si Bato, wala na rin sila eh. O di masama yung hangarin nila. Meron talagang pambubudol na nagaganap. Sinasabi ni Bongbong Marcos, walang arestuhan, tapos nandiyan yung NBI, mga aresto. Ano yun? Eh di tinatarantado tayo ng gobyerno. O, tanongin ko kayo ulit, kayo mga media na nandiyan dyan. O, wala walang NBI, di ba? Di sana tinanong niyo si Matibag, hello, Sir Matibag, hello po. Ba't wala pong NBI ngayon dito? Ilang araw na kayo nandito, hindi naman kayo imbitado, punta kayo ng punta. Ba't ngayon wala? Tanongin niyo si Matibag, ano sasagot na naman ni Matibag na kasinungalingan? Mahina kayo eh. Kung ako nandiyan dyan, sabi ko nga sa inyo, Senator Marcoleta, ngayon ba may mga nakikita pa kayong NBI dito? Wala na. Oh. Hindi ba? Tangina ninyo mga bobo. At sasabi pa, meron daw, may kinukuhang susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaset? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Gandang tanong niyan. Napakagandang tanong. Ano ba ang papel ni Trillanes? Bakit siya ang nag-i-issue? Hindi naman siya sheriff ng ICC. Hindi naman siya sheriff ng ICC. Bakit siya nagsaserve? Tinanong niyo ba? Sabi niya kasi hinamon daw siya eh. Hinamon daw siya ni Bato de la Rosa kaya nandoon siya. Kung ako NBI, hindi ka pwede. Dahil lang hinamon ka, pupunta ka ron, makikialam ka sa operation namin, hindi ka naman taga-NBI. Hindi dapat yun. Dapat hindi pinayagan ni Matibag yun. Pero kasama yun sa optics nila. Para magkunyari si Bato de la Rosa, maging takot, bakla, nek-nek, walang maniniwala na hindi palaban at hindi matapang si Bato de la Rosa kung alam ninyo yung dinaanan ng karir niyan at kung alam ninyo kung sino-sino ang mga sinagupa niyan sa totoong buhay. Hindi kayo magtatanong, hindi nyo tatanungin yung pagiging lalaki ni Bato de la Rosa. Yan ba si Trillanes? Ano ba yan? Ano ba nagawa niyan sa mundo bukod sa natalo yan sa eleksyon? At saka nanira ng gobyerno. Hinamon nga ng barilan ni Robin Padilla yan. Pumunta si Robin Padilla doon sa lugar kung saan niya hinamon si Trillanes. Hindi nga nagpakita yan eh. Kaya matapang si Trillanes nung hinamon siya ni Robin ng barilan, di sana nagpunta siya. Di ba hindi? Kasi bakla, gusto nilang palabasin na si Bato de la Rosa, baboyin yung pagkatao ni Bato. Alam naman ng mga Pilipino eh. Kung sinasabi ni Trillanes na takot si Bato sa kanya, takot pala sa si Bato, paano papatayan na napakaraming Pilipino?
Hindi kayo marunong gumawa ng istoryang matibay. Kung ako ang ano ninyo, ginawa ninyong director, putang ina, baka mag-best actor kayo. Magaling akong gumawa ng istorya. Oo, hindi ba? Kita nyo, isang oras na tayo nag-uusap, wala man script yan. Di nyo kami kaya. Ayaw, may mainstream media kayo, wala kayo, X kayo. Kailangan nyo ng script, kami di namin kailangan ng script. Oh, kasi daw, hinamon daw siya. O, ano sagot dito ni Marcoleta? Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Ay! Oh, di ba? Ganyan ang matatalino. Oh, may sense of humor. Eh kasi po, sabi daw po, china-challenge daw po siya, kaya nandoon siya. Oh, so sinabi ni Bato, na kumain ka ng tae habang inaano mo sa akin yung ano na yan. Habang sinaserve mo sa akin yung warrant of arrest na yan, gagawin niya ba? Panis! Drop the mic. Pong, ganun, no? Galing talaga ni Marcoleta. Palakpakan natin. Oh, ano? Wala na. Sabay alis na siya. Oh, pahiya. Ang Tingnan nyo kung gaano ini-interview ng media si Marcoleta. Oh, magalang, medyo opo, mahinahon. Pero pag si Robin Padilla, minamalit kasi nila si Robin kaya nila minamak ng mga ganung tanong. 'Di ba ginaganon pa sila nung secretary ng Senate. Gusto ko maingay. Kasi nga akala nila si Senator Robin, anong ginawa ni Robin sa kanila? Wala, lang. Bahala na kayo, bahala na yung mga abogado. Wala akong alam diyan. Bahala na yung investigasyon. O, 'di ba? Wala na kayo reputasyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
walang halong